Pero Mang Lauro, ngayon po na mistulang nagkatotoo nga, yung sinasabi ninyo na sinabi sa inyo ng isang justice din. Handa ba kayong ibulgar na kung sino yung sinasabi ninyong nag-leak sa inyo? Mahirap, Mel, wala. Palagay ko, wala pa kahirap gawin. Although, my witness is willing to testify para patunayan na sinabi sa amin. Pero hindi ko magagawa. Ayokong ipagkanulo itong integrity ng ating isang justice na ito na marunong magsakit sa biktima katulad ko. Mang Lauro, sabi po ng Korte Suprema, napatunayang guilty beyond reasonable doubt daw po hindi guilty beyond reasonable doubt ang grupo ni Hubert Webb. At questionable rin daw po yung testimonya ni Jessica Alfaro. Ano po masasabi nyo dyan? Mel, bakit naman dinesisyon na ng lower court na they are found guilty beyond reasonable doubt? Pangalawa, sa ating Court of Appeals, in-affirm ng ating Court of Appeals for at least 2 times. That's the second time around sa Court of Appeal is when they filed their MR. Sinuportahan din ng the majority of the justices yung former ruling nila na to affirm the lower court decision. Kaya ako talagang, I'm really puzzled, I'm disgusted, and almost disappointed with the final resolution of our justices. Kundi po totoo itong mga binulugar ka, which they even accuse me that I have made irresponsible mga sinasabi. Pero ito may basihan ako sa lahat na sinasabi ko. Agad ito naman sinasabi ko hindi para sa sarili ko, para alamin taong bayan kung may katotohanan ba yung katulad nung sa Pantako. Ngayon na taong bayan, sila nang puhusga, hindi na ako. Mang Lauro, kanina po sinabi po ni Hubert sa press ko, na siya daw ay natuto ng magpatawad. Natiis nila yung 15 taon doon sa loob ng preso. Kayo po naman, ano po ang mensahe ninyo dyan sa mga naabsweltong akusado dyan sa pagpatay ng inyong mag-iina? Alam mo, Diyos lamang nila nakakaalam kung sila nga ay inisente o sila ay may kasalanan. Kasi sa aking pag-iimbestiga sa sarili ko, wala akong nakitang may motibo para gawin sa pamilya ko to, except pa isang tao na di umaro, tinarn down ng aking anak na si Carmela, na kung saan, Mel, after 17 days, na itawag sa akin ng anak ko, nangyari yung krimen. How would you explain all these things? At saka, yun ang challenge ko sa ating justices. Since they acquitted all the accused in this case, tulungan nila ako na hanapin yung tunay na kriminal para mapatunayan nila na hindi itong mga tao to ang may kagagawan nitong pagpaslang sa aking pamilya. Tulungan po ninyo ako, mga magagaling na justices na nag-acquit dito sa kay Hubert Webb. Pag hindi po, isa lang po ang presyo ay mabibigay ng taong bayan. At sila na magsasabi sa inyo kung ano man talaga nangyari. Mang Lauro, nandiyan po si Mike Enriquez, nais din magtanong sa inyo. Si Romel. Lauro, magandang gabi po. Good evening. Paano na po ang magiging buhay niyo mula ngayong araw na ito? Yan na, hindi ko masabi. Pagkatala mo na naman, masyadong, ako naghintay ng 2 taon on belief that I will get justice for the brutal massacre of my family. But in vain, I'm really disgusted and I'm really shocked with the latest ruling of the Supreme Court because I'm only expecting for the Supreme Court to at least give me justice. But no, I was wrong. Ngayon, Mike, saan pa kaya ako pupunta para humanap ng justisya? Ako naman ala akong balak na ilagay yung bato sa kamay ko. Saan pa ako pupunta? Kaya tulungan nyo rin ako kung paano ko pakakaahon sa ganito. At sinasabi ko nga, Mike, hindi lang pala pagkamatay ng aking pamilya ang aming cross na dinadala. Yung pala habang panahon
na hanggang katarungan pamilya ko, papasa namin yung krus nito. Opo. Pero ang tanong ko, kailan ko matatagal? Okay, isa na lang po, Kalauro. Ano ang mensahe nyo sa Pamilya Web sa puntong ito? Wala, maswerte sila pagkat pumanig sa kanila, mga pagkakataon, ang maraming bagay. Kaya good luck. Sinasabi nyo, kawawa naman, nagdusa. Ako, ang pamilya ko, nabis ko na hindi nakakapiling habang pamilya. Sige po, Kalauro, magandang gabi po sa inyo at marami pong salamat sa oras. Thank you, Mike and Mel, and more power to you. Maagang pamasko para sa Pamilya Web ang paglaya ni Hubert at sa unang pagkakataon sa nakalipas na 15 taon. Nakatungtong si Hubert sa tahanan ng kanyang pamilya sa Parañaque at nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph. Mike, pinakamasayang Pasko naman para sa Pamilya Web na may tuturing itong darating na Pasko. Ito ngay matapos mapakawalan itong si Hubert matapos ang 15 taon din pagkakakulong dahil sa Visconde Massacre. Sa bahay ng mga web sa Parañaque, umaapaw ang tuwa matapos malamang ipinawalang sala ng Korte Suprema si Hubert at 5 iba pa dahil sa Visconde Massacre. It's gonna be the best Christmas ever. Sabi ni dating Senador Freddie Webb, hindi sila pinanghinaan ng loob ng kalaunan ay mapapatunayang inosente ang anak. Sabay bira kay dating Regional Trial Court Judge Amelita Tolentino na nag-convict kina Hubert. We were very confident that the outcome would go in our favor because of the evidence that we presented. Alam mo, you can see the bias of the judge, the Regional Trial Court Judge, sapagkat we presented 400 documents. And to our surprise, ang tinanggap lamang niya ay 18 doon sa 400 at ang pinili pa niya yung mga lightweights. Mensahe ng Pamilya Web kay Lauro Visconde. Mr. Visconde nawalan ng pamilya at para bang madalas na ginagamit pa nga yung West ay I am powerful, I am moneyed, I have the right connections. Hindi po totoo yan. Wala po akong ginamit na ganun. Ang ginamit ko lang po ay ang tiwala sa ating Panginoon. Wow. Ang malungkot lang, hindi niya nabibigyan ng hustisya ang kanyang mga pamilya kasi nakatingin siya sa hindi mga taong may ginawang masama sa kanila. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng Pamilya Web at agad na pumunta sa Bilibid. Sa Bilibid, naging mas emosyonal at tagpo na magkita-kita na sila. There's one thing that got me strong aside from God. It's my family, from my mom to my sisters. We've remained intact through everything. So, doon we're thankful to God. Without my family, ewan ko. Kasi sanay na kaming pupunta dito tapos hindi naman siya kasama pa uwi eh. Kaya mo siguro mamaya pag yung talagang kaakbay mo na palabas ng nung gate, so yun, doon mo maramdaman yung kakaibahan. Ngayon, pareho pa rin kasi nandito pa rin kami sa Bilibid. Ilang minuto pa bumaba si Hubert para kunin ang kanyang mga gamit sa kulungan. Nandito ngayon sa loob ng Bilibid itong si Hubert. Kinukuha na lamang niya yung kanyang mga gamit. Ito yung pagkakataon na hinintay niya for 15 years. At sa kauna-una ang pagkakataon matapos ang mahabang pagkakakulong ay makakasama na niya ang kanyang pamilya ngayong Pasko bilang isang layang tao. Maya-maya pa at ang pinakasama-sam na kalayaan ay nakamit na rin ni Hubert. Pagkatapos dumiretso ang Pamilya Web sa St. Joseph Parish para magpasalamat. Bago dumiretso sa bahay sa Parañaque, hindi pa dito nakatira ang mga web na makulong si Hubert, kaya naman ganun na lamang ang kanyang pagkasabi. Sa unang pagkakataon, matapos ang 15 taon, magpapasko siya kasama ang pamilya. Mike, wala pang konkretong mga plano yung Pamilya Web, pero ang pinakaunang gagawin daw nila ay tulungan itong si Hubert na maka-adjust sa bagong buhay nga niya bilang layang tao. Mike? Maraming salamat, Joseph Morong. 15 taon ang mistulang ninakaw kay Hubert Webb at sa iba pang unang nahatulang makulong sa Visconde Massacre. Kaya nang iproseso sila kanina para sa kanilang paglaya, hindi maipinta ang galak sa kanilang mukha. Nakatutok si Jiggy Manicad live mula sa Muntinlupa.
Mel, kapuputok lamang ng balita na makita natin si Hubert Webb sa loob ng isang holding area kung saan kitang-kita nga kanyang tuwa at saya habang pinoproseso bago sila ipresenta sa isang press conference. Tony Boy. May ilang minuto matapos na ipalabas ang desisyon, ipinatawag si Hubert Webb ng Prison Superintendent ng New Bilibid Prisons. Sa loob ng tanggapan ng Commander of the Guards ng NBP, sumailalim si Webb sa briefing sa mga mangyayari sa kanya. Nakipati na ba kayo? Hindi pa. Hindi. Ang gagawin ko kasi, tinatawag ko na yung tatlo. Yakit kayo sa taas. Nasa loob ng Commander of the Guards ang GMA News. Pagdating dito ni Hubert, agad namin siyang na-interview. Itong kaunaw ng statement ni Hubert matapos ibaba ng Korte Suprema ang desisyong nagpawalang sala sa kanya at sa 5 pang kaibigan sa Visconde Massacre case. Ano lang pakiramdam mo ngayon na itong akwitan? I don't know. Parang ano pa ako yan. Unang nakasama ni Hubert ang pamilya De Leon. Kitang-kita ang tuwa at saya nila. Matapos nito, isa-isa nang naglabasan ng makasama ni Hubert na nakulong ng 15 taon. Hindi may tago ang ngiti sa mga mukha nila, lalo na si Peter Estrada. Peter, tawag pa tayo sa telephone dyan. Peter, baka balikan mo yung ex mo ha? Diba na? Hanap mo na NBI mo na. At nang dumating si Antonio Tony Boy Lejano II, naging emosyonal ang kanyang mga kaanak. We'll just all gather together in the house and just pray like God and praising for His goodness, finding our justice, and hopefully our Visconde gets the true justice that he deserves. Hindi maalis ang ngiti nila. Paminsan-minsan, naiiyak ang pamilya. Kaya naman, mabilis na palitan ito ng tawanan nang pumasok sa kwarto si Miguel Rodriguez. Kakaligo lang kasi nito nang pumasok at halos nagsasara pa ng pantalon. Pero sa isang sulok, tahimik na naghihintay ng mga mangyayari si Hospicio Pike Fernandez. At nang ramdam na ng grupo na malapit na ang kanilang tunay na kalayaan, hanap na nila ang kanilang mga gamit. Sir, ako babalik pa, no? Babalik pa para hindi. Sir, marami akong mahal na gamit. Sir, kuha natin mamaya. Ako, sir, kailangan mo yung sinatro. Mas isa na rin. Wala naman na integrity. Ay, work of my one, ha? Pagkapit yung American ulit na. Mula sa holding area, isa-isa na silang tinawag para ipresenta sa isang press conference. Bago nga po yung press conference ay nakuha natin yung kanilang mga reaksyon at puro karaniwan sa kanila ay uwi lamang ng bahay ang mga plano. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikat.